Sa pagitan ng mga taong 2000 at 2003, 67 katao yung brutal na pinatay. Samantalang 23 babae naman ang ginahasa sa iba't ibang lugar sa China. At ang salarin sa lahat ng mga brutal at karumal-dumal na krimen na ito, hindi iba't ibang tao. Maniwala kayo sa hindi, iisa lang ang gumawa ng lahat ng ito. Ano kayang nangyari at paano umabot sa 67 na tao, no? Yung biktima ng isang tao lang. At sino nga ba itong mamatay tao na to? Ang kwentong ito ay tungkol sa notorious monster killer ng China. Bakit siya kinikilala bilang kinakatakutan na serial killer sa bansa nila? Siya yung isa sa pinakamataas, kinakatakutan talaga sa kanila. When I killed people, I had a strong desire to kill more. Nung nakapatay ako, parang gusto kong pumatay pa. This inspired me to seek other victims. I didn't care whether they deserved to live or not. It didn't bother me. I have no desire to be a part of society. Society is not my concern. Kikilabutan ka talaga kapag narinig mo yan sa bibig ng isang killer na naakusahan at napatunayan na pumatay ng napakaraming tao sa loob lang ng 3 taon. Kahit sino naman siguro matatakot kung malaman mo na pagsapit ng gabi, kasabay ng pagtahimik ng paligid, pagdilim ng langit at mahimbing na pagtulog ng lahat, isang tao pala yung nag-aabang nung kanyang sunod na magiging biktima. Nandyan lang siya, paligid-ligid. Yung biktima niya, walang kamalay-malay na di na pala siya o sila aabutan ng umaga dahil gamit ang isang martilyo, pala o palakol, ay walang awa silang papaluin hanggat higitin nila ang kanilang huling hininga. Ang sakit nun. Nalala ko nung medyo bata pa po ako, no? Pinagbabawalan kaming magbukas ng pinto, lalo na kapag gabing-gabi na, tas may kumakatok sa pinto na di mo kakilala. Di ko na maalala kung kulto ba to o serial killer din, no? Pero talagang isa yan sa mga naging panakot sa amin ng mga magulang namin dati. Siguro nga sa mga ganyang kwento din talaga na-develop yung interest ko sa storytelling. Kasi naman nung early 2000s po, although may internet na, mas marami pa rin talaga yung kwento-kwentuhan lang, hindi pa na-verify. Lalo na sa kwentong katatakutan, talagang na-exaggerate yung word of mouth. Dahil nga kayo mismo magkakaibigan or magpipinsan, magkakapamilya, nagkukwentuhan, hindi kagaya ngayon, no, na nababasa or napapanood natin lahat sa internet. At dahil nga dyan, ikaw mismo yung magkaka-interest na mag-research ng katotohanan. Pero yun nga, paano kung kalaliman ng gabi, kasabay ng mga ganitong balita, biglang may kakatok sa pinto ng bahay nyo. Tok, tok, tok. Kahit wala naman kayong ini-expect na bisita, di ba? Siyempre tatakbo at magtatago ka dahil sa sobrang takot. O gaya ng mga bida sa mga horror films naman, susubukan mo buksan yung pinto kasi curious ka kung may dapat ka ba talagang katakutan o wala. Sabi nga nila, di ba, curiosity kills the cat. Pero paano kung wala kang idea na pagsapit ng gabi, isa na palang nilalang na sabik kumitil ng buhay ang nakaabang sa'yo at sa pamilya mo? Tingnan mo yung kanyang muka. Sino ba itong si Yang Xinhai? At bakit kaya nagdala siya ng matinding takot sa China sa tuwing sasapit ang gabi noong early 2000s? First victims. Ayan na, malalaman na natin kung paano ba pumapatay ito. September 19, 2000. Isang tahimik at payapang farming village sa Henan, China. May mag-asawang matanda po noon na naghanda na para makapagpahinga sa kalaliman ng gabi. Ito ang 70 years old na lalaki at ang kanyang may bahay. Nakatira sila sa isang simple at may kalumaan na bahay sa probinsya doon sa Henan. Napakatahimik po ng lugar. Wala kang ibang maririnig kundi yung kaluskus ng mga halaman, ang payapa, diba? Sa labas ng bahay, tapos yung mga kuliglig, presko. Wala na ring mga taong namamataan sa paligid dahil karamihan ng mga nakatira sa lugar ay nasa kanya-kanyang bahay na at nagpapahinga. Katahimikang magbabalot ng kilabot dahil sa kagimbal-gimbal na krimen na mangyayari sa gabing yun din mismo. Sa kasagsagan ng gabi, isang lalaki yung patago na pumasok sa bahay ng mag-asawa. Dala niya yung isang ladrilyo na tinatawag o yung brick o bato na ginagamit sa dingding ng bahay.
na napulot niya lang to dun sa labas. Pinagpapalo niya po yung ulo ng sobrang lakas yung dalawang matanda. Matanda na po yun. Wala pong kalaban-laban yun. At matapos lamang ang ilang minuto, mula nang simulan niya ang brutal at walang awang pag-atake, ang mag-asawa parehong walang malay na nakahalandusay na sa lapag. 2 taong nawalan ng buhay sa isang napakalupit na paraan. Matapos masiguro na patay na ang dalawa, naghalughog siya sa loob ng bahay at tuluyan na ring umalis matapos makuha ang perang nahanap niya. Kinabukasan, kaguluhan ang sumalubong sa paggising ng mga tao sa Henan matapos kumalat at maipamalita yung brutal na pagpatay sa mag-asawa. Siyempre, magchichismisan po yung mga tao. Ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? Ang hirap isipin na para lamang sa kakarampot na halaga ng pera, 2 tao agad yung namatay. Sa mga ganitong pangyayari, mapapatanong ka na lang talaga. Pera nga lang ba yung dahilan kung bakit ginawa yung ganong kalalang krimen? Noong una, dahil na rin nga taga-probinsya sila at magkakakilala, karamihan sa mga pamilya at mga magkakapitbahay, pinaghinalaan nila yung isang lalaki doon din nakatira, si Yang Deli. Ayon sa mga kapitbahay, nagkaroon ng pagtatalo yung mag-asawa. At si Yang Deli, dahil sa perang pang-sigarilyo, pang-yosi, halos lahat ng mga kapitbahay at kakilala nila ay pamilyar sa pangyayari. Pag gano'n naman, di ba, pag mga probinsya, di ba, maliit lang din yung community. So, alam nyo rin yung mga nangyayari. Kilala nyo rin yung isa't isa. Kaya naman si Yang Deli, yung agad nilang tinuro sa mga pulis doon sa initial investigation. Tinuturing ng mga pulis na prime suspect si Yang Deli dahil na rin yung away nila na mag-asawa ang tinuturong motibo sa pagpatay. Inaresto si Deli and for some reasons, inako at inamin naman niya yung krimen. Dahil dyan, isinarado yung kaso dahil sa pag-aakala nila na nahuli na at nakulong na yung salarin. Ang hindi nilang alam na, eto na, tatanong kayo, bakit inako? Hindi naman siya. Inako lang ni Deli yung krimen dahil tinorture at pinilit siyang aminin na siya yung salarin. Marami pong ganyang kaso, no? Eventually, lalabas yung katotohanan at mapapalaya rin naman siya. Pero dahil na rin naparusahan siya sa isang krimen na hindi naman talaga siya yung gumawa, para bang pinagdamutan na rin siya ng hustisya. At habang sa maling tao nakatutok yung investigasyon, lingid sa kalaman ng lahat, yung totoong salarin nakalayo at tuluyan ng nakapagtago. Naghihintay ng pagkakataon na muling makahanap ng bago naman itong biktima dahil sa matinding pagnanais niyang pumatay na walang pag-iintindi sa buhay ng iba. Gusto niya lang pumatay. At sa loob ng 3 taon, hindi lang isa, hindi lang 2, hindi nga lang 10, kundi aabot ng 67 yung biktima niya na sinasabi ko sa inyo, di ba? Dahil sa bawat lugar na lalakbayin niya, yun yung nangyayari. Naglalakbay siya, bawat probinsya po nahihintuan niya. Hindi lamang isang tao kung hindi pamilya ang binibiktima niya sa tuwing sumasapit ang gabi. Ganon yung kanyang parang modus operandi. I can't even imagine kung gaano kalala yung scare na dinala ng ganitong klase ng kwento sa China, lalo pa noong early 2000. Kung ngayon na medyo madali na po tayo makapag-research at makabalita sa internet, paano pa kaya sa mga panahong yan, no, na balita lang sa TV yung inaasahan ng mga tao? Lalo pa sa mga rural areas po. Nakakapraning naman talaga at nakaka-trigger ng panic yung mga ganyang klase ng balita. Especially pag nasa liblib ka, di ba, walang makakaalam pag may pumatay sa'yo eh. Hindi lang noon, kundi hanggang sa ngayon din naman. So, babalikan natin ngayon ang kwento. Sino nga ba tong serial killer na ito? Sino nga ba yung monster killer ng China? Who is Yang Xinhai? Si Yang Xinhai ay ipinanganak noong 1968 sa Henan Province. Doon nag-umpisa ang lahat. Isa sa mga pinakamahirap po ito na lugar sa China. Siya yung pinakabata sa 4 na magkakapatid at masasabing lumaki siya sa isang naghihikahos na pamilya. Bata pa lang, kilala na siya ng mga naging teachers niya bilang isang batang matalino pero mapagsarili at tahimik, introvert. Pagtungtong niya po ng 19 years old, nag-drop out siya sa school at umalis sa lugar na kinalakihan niya. Mag-isa siyang naglakbay papunta sa iba't ibang probinsya at humihinto lamang paminsan-minsan para magtrabaho bilang isang
laborer sa mga factory at construction sites. Depende kung anong trabaho yung mahanap niya doon sa hinihintuan niya. Mahiling magsulat si Yang Shinhai. Nauubos yung tira niyang oras sa pagsusulat ng mga murder stories at scripts. Naku, parang ako pala to. Pero hindi po ako pumapatay ha. Gamit ang isang mumurahing notebook. Ayon sa mga kapamilya niya, tila ba may obsession siya sa mundong nasa mga kwento niya na pinangalanan niyang Plato Flats. At sa mga violenteng idea at kwento na nabuo niya sa mundong ito. Siguro pwede nating ihambing itong Plato Flats sa parang Marvel Universe. Pero yung kanya, puro violent and murder stories. Ganon, kung naiintindihan nyo. Sa paglipas ng taon, lalong lumayo si Yang sa mga kakilala to the point na hindi na ito nagpaparamdam maging sa mga kapamilya niya. Naglilipat-lipat na siya sa iba't ibang mga probinsya at saglit lang nagtatagal sa lugar na hinihintuan niya na tila ba may iniiwasan na makahalubilo at parang nangangamba na baka may makakilala sa kanya. Sino ba naman yung mag-aakala na yung tahimik at lalaking padayo-dayo lang sa iba't ibang probinsya ang siya palang kikilalanin bilang salarin sa worst killing spree in modern Chinese history. As early as 1988 to 1991, nakulong na po si Yang at naipadala sa labor camps dahil sa mga petty crimes, kagaya ng pagnanakaw, ganyan. Pagdating ng 1996, muli siyang nahuli at nahatulan ng 3 taong pagkakakulong dahil sa attempted. Sa taong 1999, napakawalan si Yang at ilang buwan lang nito ay nagsimula ang bangungot na tatakot sa China sa loob ng 3 mahabang taon. Eto na, ang killing spree. Winter ng taong 2000 nagsimula yung pagpatay ni Yang Shinhai. Ang madalas niyang biktima ay sa mga pamilya at mga taong naninirahan sa remote areas. Mas madaling pumatay dun walang makakakita. Umaatake siya pagsapit ng gabi at lahat ng maaabutan niya sa loob ng bahay, isang tao man yan, isang buong pamilya man, wala niyang awang pinapatay. Eh, syempre, wala naman nakakakita dun kung liblib, di ba? Sobrang brutal ng mga krimen na ginawa niya at ang madalas na gamitin niya nga yung mga martilyo, pala, bato, palakol, kung ano mang matigas na makita niya. Hahampas niya sa ulo hanggang mamatay yung kanyang mga biktima. Ito pa yung malungkot dito or nakakatakot kasi walang dahilan at walang malinaw na motibo at walang pagkakapare-pareho o kaugnayan yung mga biktima. Walang pattern. Papatayin niya kung sino lang yung maabutan niya. Bata man yan, matanda, lalaki, babae, wala siyang pili-pili na para bang uhaw na uhaw siyang makakita ng mga taong mapapatay niya sa madugong paraan. December 6, 2002, gamit ang isang martilyo, brutal niyang pinatay ang 5 miyembro ng pamilyang Lui mula sa Liuzhuang Village. Mula sa padre de pamilya, yung nana, yung lola, yung anak na lalaki at babae, lahat walang awa niyang pinagpapalo ng martilyo hanggang sa mawalan ng buhay. Ang hindi niya alam, isang miyembro ng pamilya ang naiwan na buhay. Yung 68 years old na lolo na si Liu Zhongyuan, na nung gabing yun ay nakatulog sa bagong gawang bahay na di kalayuan sa bahay ng mga Lui na pinasok niya. Sabi nung matanda, lilipat na daw sana sila sa bagong bahay after 3 days. Kaya naman walang nag-e-expect na isang trahedya ang kikitil sa buhay ng buong pamilya niya. 3 araw lang bago sila dapat maglipat, di ba? I can't even imagine the grief that he had to go through upon realizing na sa isang iglap ay wala na siyang pamilya. Idagdag mo pa na hindi naman na natural na cause of death kung hindi malagim na krimen. May galit ka sa puso mo. Hindi na mawawala yan. Matapos ang krimen, nilibing ni Shinhai yung murder weapon sa isang kalapit na sementeryo at yung mga dugo ang gamit niya ay itinapon naman niya sa kalapit na ilog. Ito yung paraan niya para makaiwas na mahuli at mapaghinalaan sa mga krimen na ginawa niya. Ayon sa kanya, para maitago yung identity niya, bagong damit ang sinusuot niya sa bawat crime scene. Iba't ibang uri at sizes ng mga sapatos yung ginagamit niya para mag-iwan ng trail marks. Hindi agad dito ma-identify sa kanya kasi iba yung sizes Actually, matalino siya doon Idagdag pa na sa bawat krimen, agad din siyang umaalis sa lugar at lumilipat sa panibagong probinsya, ganun kalayo, para makihalubilo sa mga tao at makahanap ng bagong biktima. Ganito yung parang naging cycle niya sa sinusunod niya.
Kaya naman sa loob ng 3 taon, umabot nga ng napakarami, no? 67 yung kanyang napatay. 3 taon na naging tila imposible para sa mga pulis na makilala at mahuli ang killer na ito. Capture. Eto na, pagdating ng 2003 dahil na rin sa panic na dala nitong magkasunod na kaso sa China, malaki yung naging epekto ng takot sa mga tao to a point na naging mas maingat sila at mas alerto sa tuwing sasapit yung gabi. Alam nila na lagi may pinapatay eh. Nagpatuloy yung takot na bumabalot sa China hanggang sa pagdating ng November 2003 kung kailan aksidente po na napansin ng mga pulis na nagsasagawa lang ng routine inspection yung isang lalaki na parang, teka, parang kakaiba yung kilos nito. Teka, parang aligagato. Hinuli nila ito for questioning at dito na nga nila nalaman na ang lalaki pala ay si Yang Xinhai na wanted sa 4 na probinsya ng China dahil sa murder cases. Sa totoo lang, no, napaka-anticlimactic nung pagkakahuli niya dahil sa mga dating kasong nakwento ko na sa inyo. Karamihan ng mga salarin sa krimen, pag nahulin, may taguan, di ba? May patayan, may habulan, may denial pang nangyayari. Pero sa kwento na to, siya mismo yung umamin sa mga krimen na ginawa niya. Nakalmado lang siya at walang panlalabab. Dinetalye niya sa mga pulis yung mga pagpatay na ginawa niya na napatunayan naman ng napakaraming ebidensya at maging DNA results na nagpatotoo sa pagiging kriminal nitong si Yang Xinhai. 1 oras lang tumagal yung trial niya. Bakit pa ba naman kasi patatagalin kung yung mismong salarin na rin yung umamin at napatunayan na rin naman, di ba? Hindi rin siya humingi ng awa o maging kumontra sa naging desisyon ng judge dahil ayon sa kanya, tanggap niya to. At wala siyang intensyon na maging parte ng lipunan na ginagalawan niya. Sa edad po na 35 years old, nasentensahan siya ng kamatayan. At pagdating ng Valentine's Day, 2 buwan mula nang siya ay mahuli, February 14, 2004, he was executed by gunshot. Binaril po siya. At doon na nga nagtatapos yung kanyang kwento. Pero hanggang ngayon, natatakot pa rin yung mga tao. Hanggang ngayon, marami pa rin yung natatakot pagdating ng gabi. Diba? Sa dami ng napatay niya, lalo pa at wala naman siyang binigay na malinaw na rason sa mga krimen na ginawa niya, marami pa rin na nagtatalo kung ginawa ba niya yung krimen dahil sa galit niya sa kalipunan, dahil sa hirap ng buhay, at kagustuhang makapagnakaw ng pera o dahil, alam ko morbid po pakinggan ha, pero iniisip ng iba na ginawa niya ito for pleasure. Alam natin yan, may mga na-discuss na tayong ganitong klase ng kwento na parang may itch sa kanila eh, na nai-scratch pag nakakapatay sila. Diba sabi niya nga, Tagalogin na lang natin, pag nakakapatay ako, parang lalo ko pang gustong pumatay. At dahil dito, naghahanap pa ako ng mas maraming biktima. Wala akong pakialam kung deserve mabuhay o hindi. Hindi naman ako nababother dyan eh. Wala akong desire na maging parte ng society. Hindi ko concern yan. Maging sa huli niyang sandali, hindi siya nagbigay ng dahilan o kahit anong justification kung bakit niya nagawa ang mga krimen na ito. Ang nilinaw lang niya, gusto niyang pumatay, kaya ginawa niya. At ginawa niya ito, hindi lang isang beses, kung hindi pa ulit-ulit hanggang sa nahuli siya. Sabi nga ng media, his reign of terror left a legacy as the most terrifying and long-operating killer in the region during his time. At nakakatakot yung isipin na maaari isang araw, biglang rin magkaroon ng ganito sa atin. Anyway, may itatanong ako sa inyo. Pero bago yan, mag-like, subscribe at notification bell kayo kung gusto nyo pang makarinig ng mga kwento na katulad nito. Ito yung tanong ko. Maraming nagsabi na deserve ni Yang Xinhai na masentensyahan ng agarang execution. Lalo pa at tila wala naman siyang nararamdamang pagkakonsyensya sa mga krimen na nagawa niya base sa pagiging kalmado at unbothered niya. Pero marami rin yung nagsasabi na dapat mas pinahaba at pinahirap muna yung pagdurusa niya para naman makaramdam ng hustisya yung mga pamilya at mahal sa buhay ng mga nabiktima niya. Kaya kung kayo yung tatanungin, sa tingin nyo ba na tama lang napatawan siya ng kamatayan? O sa tingin nyo, dapat pinahirapan muna ito? Lagay nyo nga yung thoughts nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Claro III at ito ang aking kwento.